Trump binulabog ang Russia, Putin inakusahan sa pagpatay sa mga civilians. Sa gitna ng patuloy na kaguluhan sa pagitan ng Ukraine at Russia ay isang malagim na pag-atake ang muling yumanig sa mundo. At nangyari pa ito sa mismong araw ng Palm Sunday, isang banal na araw ng pagdarasal. Sa halip na kapayapaan ay bomba ang dumating. Isang lugar na dapat ay tahimik ay nauwi sa kaguluhan at pag-iyak ng mga inosente. Kaya ang tanong ngayon, ito ba ay isang pagkakamali o sinadya talaga upang takutin at pahirapan ang mga sibilyan? Tuklasin natin ang mga detalye ng malagim na insidenteng ito at kung paano tumugon ang mga pinuno ng mundo sa panibagong trahedyang ito. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Kumakalat ang mga balita na may ilang pag-uusap daw na maayos ang daloy, mga secret negotiation na tila may posibilidad na magbunga ng kapayapaan. Sinasabi ng ilan na baka hindi na ganoon katagal bago magkakabisa ang isang kasunduan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Sa kabila ng matinding pinsala ng digmaan ay may mga leader na nananatiling positibo ang pananaw. Ngunit ayon sa isang matataas na opisyal, darating ang punto kung saan hindi na sapat ang mga salita. Kailangang patunayan kung seryoso ba talaga ang bawat panig sa nais nilang kapayapaan. Hindi rin pwedeng puro pangako dahil may hangganan ang paghihintay. At sa mga panahong ito ng pag-aabang, ay isang biglaan at karumal-dumal na pangyayari ang muling sumira sa inaasam-asam na pag-asa ng katahimikan. Samantala Palm Sunday noon at isa ito sa pinakamahalagang araw sa pananampalataya ng mga Kristiyano. Isang araw na punong-puno dapat ng pagdarasal, pagninilay at paggunita sa pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Dapat ay araw ito ng tahimik na pagtitipon sa mga simbahan. Pero habang naglalakad ang mga Ukrainian, bitbit ang kanilang palaspas at pananampalataya, ay isang nakakagulat na pagsabog ang biglang yumanig sa buong lungsod ng Sumy. Isang missile mula sa Russia ang bumagsak, walang anumang babala at walang palatandaan. At hindi pa doon natapos ang takot dahil ilang segundo matapos ang unang pagsabog ay kasunod agad ang isa pa. Sunod-sunod ang pagsabog na tila sinadya upang tiyakin na mas marami ang masaktan. Tumilapon ang bubong ng mga bahay, nabasag ang mga bintana at gumuho ang mga pader ng mga gusaling dati nagsisilbing kanlungan ng mga pamilya. Ang mga sasakyang nasa daan ay nilamon rin ng apoy. Mga bata at matatanda na kapwa nahulog sa lupa, sugatan, takot at naguguluhan. At sa halip na kasuotan ng simbahan ang katawan ng ilan ay binalot ng alikabok at dugo. Kaugnay nito ay agad na nagsimula ang mga pagsagip. Dumating ang mga rescuer at mga volunteers, dala ang mga simpleng kagamitan, mga pala, mga kamay at panalangin. Isa-isa nilang hinukay ang mga nakalibing sa ilalim ng semento at bakal. May mga batang natagpuan habang umiiyak, may matatanda na wala ng malay at may mga katawan na hindi na nagpakita ng senyales ng buhay. Sa sobrang dami ng sugatan ay kulang ang mga hospital. Ang ilan naman ay ginamot na lang sa gilid ng kalsada. Isa sa mga residente ang nagsalita habang luha ang pumapatak sa kanyang muka. Wala kaming kasalanan, dito kami nakatira. Walang military base dito. Wala ring sundalo. Bakit kami ang pinupuntirya nila? Para sa kanya, hindi na ito basta digmaan dahil isa na itong tuwirang pagkitil sa lahi nila at isa itong genocide. Gayun din naman ay kinumpirma ng mga opisyal ng Ukraine na cluster munitions ang ginamit na isang klase ng bomba na may maraming bahagi at sabay-sabay na sumasabog. Dinisenyo ito para pumatay ng mas marami, kaya hindi ito aksidente. Hindi rin ito pagkakamali sa target dahil ito ay isang planadong pag-atake sa mga sibilyan. Ngunit ano nga ba ang dahilan ng Russia? Ayon sa kanila, may pagpupulong ng militar sa lugar na yun. Ngunit ito rin ang parehong paliwanag na ibinigay nila noong isang linggo nang pasabugin nila ang isang park kung saan may mga batang naglalaro ng soccer. Para kay Vladimir Putin, ganoon raw kahangal ang pamunuan ng Ukraine na magpupulong habang may mga bata sa paligid at sa pagkakataong ito sa mismong simbahan sa araw pa ng Holy Week. Pero kung lalagyan ng logic, sino ba naman ang maniniwala na pipiliin ng mga opisyal ng Ukraine na magpulong sa ganitong mga lugar kung alam nilang delikado? Kahit sino basta't may matinong isip ay hindi papayag sa ganoong klasing paliwanag. Kaya mas lumalabas ngayon na hindi na talaga sinisikap ng Russia na itago ang kanilang tunay na hangarin. Wala nang matinong dahilan, wala nang pagpapanggap. Ang kanilang ginagawa ay tahasang pananakot, tahasang paninira at tahasang pagpapaluhod sa buong Ukraine. Pero ang hindi nila alam, sa halip na mawalan ng loob ang mga tao, ay lalo pa silang tumitibay.
lalo silang nagiging matatag. Lalo silang nagkakaisa sa paniniwalang dapat silang lumaban hanggang dulo. Karagdagan pa dito, naglabas din ng pahayag si Pangulong Volodymyr Zelensky matapos ang pag-atake. Ayon sa kanya, 31 ang kumpirmadong namatay. 2 sa kanila ay mga bata at mahigit 84 ang sugatan at 10 sa kanila ay pawang mga bata rin. Lahat ng biktima ay ginagamot at tinutulungan. Ngunit hindi lang ito usapin ng physical injury. Ito ay sugat sa puso ng buong bansa. Dahil dito ay maring panawagan ni Zelensky na hindi dapat manahimik ang mundo. Ang ganitong uri ng karahasan ay hindi dapat palampasin. Dapat itong kondenahin. At higit sa lahat ay dapat gumawa ng hakbang ang mga leader ng mundo upang matigil ang digmaang ito. Isang buwan na rin mula nang magmungkahi ang United States ng isang total ceasefire na isang pansamantalang paghinto sa labanan para bigyang daan ang mas seryosong pag-uusap patungkol sa kapayapaan. Ngunit agad itong tinanggihan ng Russia. Hindi dahil hindi nila naiintindihan ang layunin nito, kundi dahil sa malalim nilang pagnanais na tuluyang makuha ang buong Ukraine. Hindi sila kontento sa bahagi lamang. Ang nais nila ay sakupin ito ng buo, ang lupa, ang yaman at ang mga tao. At matapos ang pag-ataking ito ay ano naman ang naging sagot ni Pangulong Donald Trump? Sa isang maikling pahayag ay sinabi niya na labis siyang nadismaya. May mga nagsabi raw sa kanya na maaaring nagkamali lang ang Russia. Ngunit para sa kanya, hindi ito mukhang pagkakamali. Isa itong seryosong pagkilos na may masamang epekto at hindi ito dapat palampasin. Para sa maraming tao sa buong mundo ay malinaw na ang nangyayari ngayon sa Ukraine ay hindi basta simpleng alitan sa pagitan ng dalawang bansa. Isa itong malupit at patuloy na trahedyang sinasalamin ng mga nasisirang bahay, wasak na mga lungsod at libu-libong buhay na nagwawakas araw-araw. Ayon kay Pangulong Donald Trump, kung siya raw ang nasa pwesto ay hinding-hindi niya hahayaan na magsimula ang ganitong klase ng digmaan. Sa kanyang pananaw, ang pagsiklab ng kaguluhan ay resulta ng sobrang paggamit ng kapangyarihan na isang uri ng pang-aabuso na hindi sana umabot sa ganitong sukdulan kung may mas maagang pag-aksyon. Subalit habang lumilipas ang mga araw ay parami ang mga taong nagdurusa. Ang mga kabahayan ay nawawasak, ang mga historical buildings ay nagiging abo, at ang mga simbahan na noon ay itinuturing na kayamanan ng kultura ay nauuwi sa pagiging guho. Hindi lang ito pisikal na pagkasira ng isang bayan, kundi pagdurog sa pagkatao ng mga taong naninirahan dito. Binanggit din ni Trump na dati, ang mga simbahan, ang mga tower, at ang iba pang historical structures sa Ukraine ay kabilang sa pinakamagaganda sa buong mundo. Pero ngayon ay tila wala nang natira, kundi mga alikabok at alaala ng dati nitong kagandahan. Ngunit higit pa sa mga gusaling nawawala, ang tunay na masakit ay ang dami ng buhay na hindi na maibabalik. Mga bata na dapat ay masaya lang na naglalaro, mga ina at ama na sana'y yakap pa ang kanilang mga anak, mga matatanda na sana'y tahimik nang namumuhay. Lahat ng ito ay biglang nawala dahil sa digmaang tila walang pakundangan. Maraming nagsasabi na ang ibang pag-atake ay baka aksidente lamang. Pero kung paulit-ulit na itong nangyayari, linggo-linggo, buwan-buwan sa mga park, simbahan at pamilihan, ay makatuwiran pa bang tawagin itong aksidente? Sa katunayan, ilang beses na nga ba inulit ng Russia na sila ay nagkamali? At ilang beses na rin itong tinanggap ng iba't ibang leader sa buong mundo na parang isang normal na paliwanag na pwede nang palampasin. Pero habang pinapalampas ang bawat pagkakamali ay mas lalo lang tumitindi ang pinsala. Sa puntong ito ay maraming nagsisimula ng magtanong, may ginagawa ba talaga ang mundo? O tahimik na lang tayong nanonood habang may mga taong namamatay sa harap ng ating mga mata? At kung totoo ngang may pananagutan si Putin sa mga nangyayari, ay hindi rin maikakailang may pananagutan din ang mga bansang pinipiling manahimik. Dahil sa tuwing walang kumikilos, sa tuwing walang malinaw na paninindigan, ay mas lalo lang lumalakas ang loob ng sinumang nagnanais manakop. Hindi alintana kung may buhay na nadadamay, basta't makuha ang lupa, ang likas na yaman sa ilalim nito, at ang posibleng benepisyong pang-ekonomiya na yun lang ang tanging mahalaga. Pero sa kabila ng mga trahedya ay maraming leader ang tila nag-aalinlangan pa ring maglabas ng malinaw at matapang na pahayag. Hindi lamang si Trump ang naging tahimik, pati ang kasalukuyang kalihim ng estado ay naglabas rin ng pahayag na puno lamang ng pakikiramay. Sinabi niya na ang United States ay nakikiramay sa mga biktima ng matinding missile attack sa tsunami at ito raw ay paalala kung bakit mahalagang maabot ang kapayapaan. Ngunit para sa maraming mamamayan, sapat pa ba ang pakikiramay kung araw-araw ay may dugong dumarampi sa lupa?
Hanggang kailan tayo manonood na lang? Hanggang kailan natin sasabihing tayo ay nakikiramay habang walang ginagawang aksyon? Kung sa bawat pagsabog ay wala tayong ginagawa kundi maglabas ng pahayag na puno ng panghihinayang, ay hindi ba't para na rin tayong umuo sa pagpatay? Ang mga konsesyon na ibinigay sa Russia ay hindi na mabilang. Mula sa pagbababa ng mga panukala hanggang sa pagbibigay ng pagkakataon para sa pag-uusap at sinubukan ng Ukraine na makipagkasundo. Ngunit kapalit nito ay mas maraming bomba, mas maraming pagkamatay at mas malinaw na pagtanggi mula sa kabilang panig. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito ay meron pa ring ilan na hindi natatakot magsabi ng totoo. Isa sa kanila si Senator Lindsey Graham. Ayon sa kanya, hindi talaga pwedeng magsama sa isang pangungusap ang salitang Putin at kapayapaan. Para kay Graham, ang ataking naganap noong Palm Sunday sa mga taong tahimik na nagsisimba ay malinaw na sagot sa kahit anong panawagan ng kapayapaan. Ipinakita raw ng Russia na wala silang balak tumigil. Sa halip ay mas lalo pa silang naging marahas. Dahil dito ay nagpanukala si Graham ng mas mabibigat na parusa. Ayon sa kanya, panahon na para wasakin ang pinanggagalingan ng lakas ng Russia, ang kanilang ekonomiya. Kasama sa kanyang panukala ang pagpataw ng napakalalaking taripa sa mga bansang patuloy na bumibili ng langis at iba pang produkto mula sa Russia. Layunin nito na pigilan ang daloy ng pera papunta sa kamay ng mga may kagagawan ng digmaan. Sa kabila ng dilim ay may konting liwanag pa ring lumalabas. May ilang pinuno sa Europe na hindi nananahimik. Isa na rito ang Pangulo ng France na si Emmanuel Macron. Sa kanyang pahayag ay sinabi niyang 2 misil ng Russia ang tumama sa tsunami at pumatay ng maraming tao, kabilang ang mga bata. At sa harap ng mundo ay sinabi niya ang totoo na ang digmaang ito ay sinimulan ng Russia. Sa panahon ngayon ay kitang-kita na ang Russia na lang ang bansang patuloy na ayaw makipagtulungan para makamit ang kapayapaan. Sa kabila ng paulit-ulit na panawagan mula sa iba't ibang bansa, mga kasunduan na pinirmahan at mga pag-uusap sa diplomatikong paraan ay hindi pa rin ito sumusunod. Paulit-ulit pa rin silang gumagawa ng mga hakbang na malinaw na labag sa batas ng tao, pati na rin sa mga alituntunin ng batas na sinusunod ng mga bansa sa buong mundo. Hindi rin pinapansin ng Russia ang mga pagsisikap ni Pangulong Donald Trump na itigil ang kaguluhan. Dahil dito ay lumalakas ang panawagan mula sa mga bansang kaalyado ng Ukraine na dapat nang gumawa ng mas matitinding hakbang para mapilitang tumigil ang Russia. Ayon sa France, hindi sila titigil hanggat hindi napipilit ang Russia na sumunod sa isang kasunduan para sa ceasefire. Katuwang ang mga kaalyado nila sa Europe ay tuloy-tuloy ang kanilang pagtulong para sa mga taong nasaktan, mga sugatan at sa buong bansang Ukraine na patuloy na lumalaban para sa kanilang kalayaan. Ipinapaabot ng France ang kanilang buong pakikiisa, taos-pusong respeto at matibay na suporta. Pero hindi lang si Emmanuel Macron ang nagsalita tungkol dito. Maging ang Prime Minister ng United Kingdom na si Keir Starmer ay naglabas din ng isang matapang na pahayag. Sumunod din ang Pangulo ng European Commission at ang Prime Minister ng Canada. Isa-isang nagsalita ang mga leader mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Lahat sila ay mariing kinundena ang ginagawang pag-atake ng Russia at tahasang nagpakita ng suporta sa Ukraine. Mula sa Europe hanggang sa ibang bahagi ng daigdig ay nagkakaisa ang maraming bansa sa paniniwalang hindi na dapat palagpasin pa ang ganitong uri ng karahasan. Samantala, sa panig ng Russia ay magulo at hindi pare-pareho ang sinasabi ng kanilang mga opisyal. Ayon sa militar ng Russia, ang kanilang na-target ay isang pagpupulong ng mga sundalong Ukrainian sa gitna raw ng isang lungsod. Pero kahit paulit-ulit nilang pilit na pinapaliwanag ang dahilan ng kanilang ginawa, ay hindi pa rin nila masagot ang pinakamahalagang tanong. Bakit kailangan nilang umatake ng 2 beses sa iisang lugar? Ang ganitong uri ng pag-atake ay tinatawag na double tap. Una, nagpapalipad sila ng missile. Pagkatapos, kapag nandoon na ang mga doktor, mga tagapagligtas at kahit ang mga sibilyan na gustong tumulong sa mga nasugatan, ay doon nila isinusunod ang pangalawang pagsabog. Sa pagkakataong iyon ay cluster munitions na ang gamit, isang uri ng sandata na idinisenyo para makasakit ng mas maraming tao. Dahil dito ay malinaw na hindi mga sundalo ang tunay na target. Ang pinupuntirya ay mismong mga inosenteng sibilyan. Hindi para talunin ang kalaban sa digmaan, kundi para takutin, pahirapan at patayin ang mga taong walang laban. Sa sobrang tindi ng pangalawang pagsabog ay hindi na ipinapakita ng media ang mga kuha sa lugar. Ayon sa mga ulat, may mga taong naputulan ng paa, may mga batang namatay at may mga taong nakahandusay sa dugo. Ang ilan ay duguan pa ang kanilang mga mata.
At ang pinakamasakit, nangyari ito sa lugar na walang kahit isang sundalong Ukrainian. Ibig sabihin pawang sibilyan lamang ang nandoon. Sa ganitong sitwasyon ay may dalawang posibleng paliwanag. Una, maaring palpak talaga ang intelligence ng Russia at hindi nila matukoy kung sino ang kaaway at sino ang hindi. O pangalawa, at mas nakakabahala, baka sadyang mga sibilyan talaga ang kanilang pinili para atakihin. Pero kahit alin dito ang totoo, hindi pa rin nila maayos ang kanilang kwento. Habang sinasabi ng militar na totoong may pagpupulong ng mga sundalo sa lugar, may ibang grupo naman sa Russia na nagsasabing ang insidente ay gawa-gawa lang ng Ukraine. Ayon sa kanila, sinadyang pasabugin ng Ukraine ang sarili nilang mga lugar para palabasing masama ang Russia. Tinawag nila itong false flag operation. Isa sa mga nagsusulong ng ganitong ideya ay ang editor-in-chief ng isang malaking istasyon sa Russia. Ayon sa kanya, kahapon pa lang ay sinabi ko na ang kapayapaan ay pwedeng masira sa pamamagitan ng isang gawa-gawang trahedya. At ngayon nangyari na ito. Inakusahan pa niya ang Ukraine na gumagawa ng sarili nilang trahedya para makakuha ng simpatiya mula sa buong mundo. Pero ang nakakapagtaka, kahit mismong militar ng Russia ay hindi umaayon sa sinasabi niya. Iba-iba ang kanilang kwento. Kaya lalong lumalabas na may itinatago sila. Lahat ng ito ay naglalantad ng isang masakit na katotohanan kung saan ang totoong target ng Russia ay ang mga taong walang laban at ginagawa nila ang lahat para matakpan ito sa pamamagitan ng iba't ibang kasinungalingan. Ngunit habang lumalala ang sitwasyon ay nananatiling tahimik si Pangulong Donald Trump. Ang tanging nasabi niya ay isa raw itong pagkakamali. Pero kung susuriing mabuti ang mga nangyari, mahirap paniwala ang aksidente lang ito. Malinaw na planado at sinadya. At baka kaya puro kasinungalingan ang naririnig natin mula sa Russia ay dahil alam nilang hindi ito isang pagkakamali, kundi isang bagay na sinadya nilang gawin at gusto nilang itago ito sa pamamagitan ng magulong mga kwento. Kaugnay din nito, isa pa sa mga naging target ng Russia ay si General Keith Kellogg. Ayon sa kanya, ang pag-atake ngayong Palm Sunday sa mga sibilyan sa Sunomi ay lumampas na sa hangganan ng pagiging makatao. Maraming buhay ang nawala at napinsala. Bilang isang dating pinuno sa militar, alam ko kung ano ang dapat tinatarget sa digmaan at ito ay mali. Dahil sa matapang niyang pahayag, ay tinanggal siya sa negosasyon. Sinabi ng Russia na ayaw nilang makipag-usap basta siya ay bahagi ng pag-uusap. At ang naging tugon ni Trump ay isang bagong alok na pabor sa Russia. Pero ang tanong, para saan nga ba ang lahat ng ito? Binibigay na ng iba't ibang bansa ang halos lahat ng gusto ng Russia. Ngunit sa kabila ng mga ito ay wala pa ring ceasefire, wala pa ring kapayapaan, wala pa ring malinaw na pag-asa na matatapos ang digmaan. Sa totoo lang, hindi na rin malinaw kung saan talaga patungo ang mga negosasyon. Karagdagan pa rito, talagang nakakatuwang panoorin kung paanong kada bagong leader na nauupo ay laging may bitbit na matataas na pangako. Ayon sa kanila, may dala silang mga bagong plano na magdadala raw ng pagbabago. May mga sinasabi silang layunin na makakabuti raw para sa lahat. Pero habang tumatagal ay mapapansin mong tila pare-pareho lang ang nangyayari. Walang tunay na pagbabago. Kaya tuloy, hindi mo na maiwasang magtanong, bakit kaya may mga botante pa ring paulit-ulit na naniniwala sa kanila? Ayon sa ilang nagsusuri, posibleng ito ay dahil sa sistema ng edukasyon sa Amerika. Isang sistemang unti-unting nawalan ng lalim at tila naging isang uri na lang ng entertainment at pampagaan ng loob para sa mga hindi masyadong kayang umintindi ng mas seryosong usapan. Dahil sa ganitong kalagayan ay marami sa mga botante roon ang nagiging makakalimutin at mababaw ang pangunawa. At kung babalikan natin ng isang kilalang leader na dati raw ay matagumpay sa negosyo, mapapansin din na tila wala siyang interes sa mga seryosong plano o malalalim na kasunduan. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, hindi siya mahilig sa mga usaping komplikado. Para sa kanya, ang mga ganoong bagay ay nakakainip. Mas gusto raw niya ang mabilis at malalaking desisyon tulad ng ginagawa niya sa mundo ng negosyo. Pero para sa mga matagal nang sumusubaybay sa mga pangyayari sa pagitan ng mga bansa, lalo na sa loob ng nakaraang 30 years, ay hindi na bago ang ganitong klase ng pananaw. Ayon sa kanila, hindi naman talaga interesado ang ilan sa mga bansang ito sa kapayapaan o pakikipagkasundo. Ang mas mahalaga sa kanila ay ang lakas ng kanilang militar, ang kakayahan ng kanilang naval force, at ang mga mensaheng nilalabas sa mga pahayagan o platform na kontrolado nila. Ang lahat ng ito raw ay hawak at pinamumunuan ng kanilang pinakamataas na leader at para sa kanila, ito lang ang tunay nilang mga kaalyado. Mula pa noong simula,
malinaw na sa kanila kung sino ang tinitingnan nilang kalaban, ang Amerika. Pero kahit ganoon, sinasabi nilang hindi sila ang unang umaatake. Ang sinasabi nila, kung sakaling magkaguluman, hindi ito dahil gusto nilang makipagdigma. Napipilitan lang daw sila dahil sa mga banta na dumarating mula sa labas. May mga tao sa loob ng kanilang pamahalaan na tinatawag na mga palaban. At ang mga ito raw ay nagtatanong kung bakit hindi pa nila binobomba ang kabisera ng Amerika. Pero ang tugon ng ilan sa kanila ay malinaw. Kapag sila ang unang kumilos, tiyak na may ganti. At kapag nangyari ito, marami sa kanila ang mawawala. At ang iba naman ay baka hindi na muling makabalik. Kaya ang tanong nila, sino ba talaga ang may gusto ng ganitong uri ng wakas? Sa pananaw nila, hindi naman daw ito iniintindi ng mga mamamayan ng Amerika. Hindi nila iniisip kung gaano nakatagal ang gulo o kung gaano karami ang mga namatay. Para sa kanila, 4 na segundo lang daw ang kailangan para makalimot ang isang Amerikano sa pangalan ng Ukraine. At dahil dito, para na rin silang goldfish na may katawan pero wala nang alaala ng nakaraan. Samantala, pagdating naman sa usapin ng Ukraine, ay malinaw ang sinasabi ng kabilang panig. Wala raw kinabukasan ng bansang ito. Hindi raw mananatiling buo ang Ukraine. Ang mga dating bahagi nito ay paghahati-hatian tulad ng nangyari noon sa Poland. Ang mga lugar na bukas loob na tatanggap sa kanila ay kukunin nila. Sa pagitan ng mga teritoryong ito ay maglalagay sila ng tinatawag na buffer zone, isang gitnang bahagi na magsisilbing harang para hindi na magbanggaan ang magkalaban. At kung may matitirang mga bahagi sa labas ng lugar na iyon, ay paghahatian na lang daw ito ng ibang bansa. Pwede itong gawin sa pamamagitan ng pagsakop sa pilitang kontrol o gamit ang takot. Ganito raw talaga ang paraan ng ilan sa mga makapangyarihang bansa sa kanluran. Ayon sa kanila, hindi ito kakaiba kundi matagal nang nangyayari. At kung pakikinggan mo raw ang mga pahayag mula sa panig ng Russia, hindi ito basta haka-haka. Mismong sa kanilang mga bibig nang gagaling ang mga plano. Kaya kung totoo raw na ito ang gusto nilang mangyari, hindi na dapat ipikit pa ang mga mata. Hindi rin daw nakapagtataka kung bakit tila hindi sila interesado sa usapang kapayapaan. Para sa kanila, ang mas mahalaga ay ang paghihintay. Kapag tuluyang nakalimot ang mga tao sa Amerika sa isyu ng Ukraine, ay mas madali na raw para sa kanila ang pasukin at sakupin ang natitirang bahagi ng bansa. Pero sa gitna ng ganitong sitwasyon, hindi dapat mawalan ng pag-asa ang mga taong naninindigan para sa tama.